Amen. Salamat nga ninintak na sa sayos kabuntagon. Aniya ka mo. Salamat nga wala mo malate. Inyong kitagaag panahon ang tagaan ninyo importansya ang Sunday School. Amen. Kaya itong hinumduman nga ang Sunday School, it is a part of our Sunday worship. Amen. Okay, so dili ta magdugay. Padayon na po nato ato ang lesson. Paliw kukuha sa inyong tagsa-tagsa ka Biblia o notebook ninyo o ballpen iandam. Okay, so gangyo ko mo sa pagtindog uban kanako. Balik tagtindog. 1 Corinthians chapter 1 and in verse number 1 and verse number 2. Okay, so nakita na si Iman. Okay, 1 Corinthians. This is the epistle of Paul to the church of Corinth. Okay, so ako lang mabasa. Okay, so nakita na si Iman. Okay, the Bible says, 1 Corinthians chapter 1, verse number 1, Paul, called to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, and to the church of God which is at Corinth, to them that are sanctified in Christ Jesus, called to be saints, with all that in every place call upon the name of Jesus Christ our Lord, both theirs and ours. Pray ta, Lord, salamat nining takna sa kabuntagon. Salamat, Lord, nga makapadayon mi karog tuon sa amuang lesson. Salamat, Ginoo, sa imong pulong nga nagpadayag ka na mo amahan. Salamat, Ginoo, sa imong kaayo sa among kinabuhi. Salamat sa mga Kristohanon nga ninintak na sa kabuntagon. Kung pagampo, Lord, ikaw Ginoo magapanalangin karon sa amuang Sunday School. Kamita kong instrumento lamang amahan, tuguti imong ngalan no padako, dili akong kaugalingon. And I pray, O God, pinaagis tabang sa balang espiritu, nga ang imong pulong masabtan sa simple o gyano nga pamagi. Pasaylo ami sa among masala nga wala ka malipay, i-claim na kong kadaugan, di alam sa imong ngalan. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Okay, makalingkod ka mo? Alright, so this is part number 3 next Sunday. That would be my last Sunday nga magdala sa ato ang Sunday School, and mao ni ang second point, no? Mo proceed na ta sa second point. Hoping and praying nakasunod gyud ta, no? Naka-take note ta sa mga lessons sa tuwang Sunday School para dili ta mabitin. Okay? So this is part number 3. Okay, real beginning. Og ang key verse niini makita na to sa Colossians chapter 1 verse number 18. So, para makakonekta sa tuwang lesson, sumpay sa tuwang sugulanon, sumpay sa tuwang lesson, ato sang i-review. Okay, ato sang i-review. So, in Colossians chapter 1, verse number 18, nagisgot man gayud kini sa iglesia, sa simbahan, and He is the head of the body. Kinsa gali ulo sa simbahan? Jesus Christ, no? Wala tayo sumpaki na na. O di na ta sumpaki ni ana. Okay, klaro kayo sa Biblia, who is the beginning, the firstborn from the dead, that in all things He might have the preeminence. So, unsay buot pasabot anang preeminence? Unsay buot pasabot anang preeminence? Superior, no? Dapat sa tanang mga butang, siya gayud ang labaw. Okay, so paliw ko, mo ni ang, okay, so believers are His body, members, and His members of His body. So we will understand better how Christ designed the church to function, and how can love and invest in it. So, and how can we be built up and enriched through the church as we grow in Christ. So a New Testament church is a local, visible assembly, no, composed of regenerate membership. So sa point number 2, ato maning pasabot pamanggid kini, and then separate from the state. So Jesus is the direction giver, the leader of the local church. He literally purchased the church with His own blood. So when we gather around Jesus in heaven, we will find a perfect church. But until then, we thank the Lord for giving us a place to encourage and be encouraged through the relationships, and a place to grow through the teaching and preaching of God's Word. So point number 1, the calling of the church. Asa man gayud nagsugod ang simbahan, paminaw. Let's trace the beginning of the church. Simply revisit the early moments of the ministry of Christ. After all, we learn that the church began with Jesus. So nagsugod kini
by Jesus' invitation. So una niyang gitigom, una niyang gitapok, una niyang gitawag ang 12 ka disipulo. No? So Jesus called the individuals to leave the world and follow Him. Sa katapusan, no, gitigom niya ang usa ka grupo sa mga disipulo. So disciples, buot pasabot sa disciples. Sibot pasabot sa disciples. Sibot pasabot sa disciples. Follower, no? Nagsunod kita. Nagsunod. And then, we're the first apostles. So later on, tawag sila apostles, gipadala, alang sa misyon. And it was this man who Jesus said to be the foundation of His future church. Manangyan ng Bible, Ephesians chapter 2, verse number 20, and are built upon the foundation of the apostles and prophets, Jesus Christ Himself being the chief cornerstone. So the church is composed of saved, baptized membership. Okay, so humada na, gitawag sila. Human pagtawag, gitigom niya ang 12, gitagaan dayon niya og authority. No? So in Matthew chapter 10 verse number 1, and when He had called unto Him His 12 disciples, He gave them power. No? Begin as a disciple and you will become an apostle. Our Lord is King, and if He sends, He give His signet of ring. No? So gipadala niya, kinindusi, mauni ang mga nanglakaw, aron pagtabang sa pagwali, og gitagaan kay niya og authority. Unsa man kinsa maning 12, in Matthew chapter 10 verse number 2, hoping and praying nga nakahinumdum ta. Now, the names of the 12 apostles are these. The first, Simon, who is called Peter, and Andrew his brother. Okay, James the son of Zebedee, and John his brother, Philip, and Bartholomew, Thomas, and Matthew the publican, James the son of Alphaeus, and Lebbaeus, whose surname was Thaddeus, Simon the Canaanite, and Judas Iscariot, who also betrayed Him. No, so later on kini nga mga disipulo kay mulang taon sa Bible, but pait kayo ang kahimtang sa ilang the way sa ilang kamatayon. No, ang uban crucified upside down, gilansang pa X, yang uban gipanitan nga buhi. No, ang uban, they were stoned to death for the sake of the gospel. Tiyaw mo na, they are willing to sacrifice alang sa gospel. And then, kung mo lang taon, kani si Judas Iscariot, betray man he hung himself, naghikog siya, o ang nipuli isa nipuli? Si Matias. No? At least, atong nahinumduman. So wala pa ang simbahan, gisugdan ni Kristo, no? Makita nato nga giandam na niya ang umaabot nga mga leader sa kini nga bag-ong institusyon. So gitagaan niya kagahom sa pagwali. So next, by Jesus' authority. So ang institusyon, okay, next, okay. Ang institusyon sa simbahan dili ideya sa tawo. Gitukod kini pinaagi sa direkta nga awtoridad ni Hesus Kristo. Munang in Matthew chapter 16 verse number 18, no, and I say also unto thee that thou art Peter, upon this rock I will build my church, and the gates of hell shall not prevail against it. So ambak ta in verse number 19, ambak na diya sa slide, and I will give unto thee the keys of the kingdom of heaven. So unsa gali na nga Yahweh, dili na siya literal nga Yahweh, but it is a badge of power or authority. So it was Peter who opened the door of Christian opportunity to Israel on the day of Pentecost. No, that's the first use of the key. Power, badge of power or authority. And the next is to the Gentiles in the house of Cornelius. Okay, so dirita, point number 2. Okay, point number 2 na ta. So, point number 2, the composition of the church. First, the calling of the church, ang una niyang gitawag, una niyang gitigom, ang 12. Okay? The composition of the church. Unsa may gilangkob nining simbahan? No, ang lokal nga simbahan dili ni siya usa ka building. Klaro no? Ang lokal nga simbahan dili ni siyang usa ka building. Kay kining building pwede man nga maguba, di ba? Pwede man nga sa tuwa gali, salamat kino. Gipiyalan ta si Kino sama ni ini. Pero ang lokal nga simbahan dili ning usa ka building. Kini usa ka buhi nga puloy-anan sa katawhan
sa Dios. Okay, sama nato, no? Ingon ang Biblia, 1 Timothy chapter 3 verse number 15, "But if I tarry long, that thou mayest know how thou oughtest to behave thyself in the house of God." Kung nakita karon, labi na ay gathering every Sunday, nagkahiusa ta, nagtapok ta, no? Isip lokal nga simbahan. Nya, we believe nga ang presensya sa Dios, the presence of the Lord Jesus Christ, naa karon sa tuang taliwala. Mingon ng Bible, behave thyself in the house of God. Huh? So, sa pagsimba, importante gayud ang pagpaminaw. No? Importante gayud ang pagpaminaw. Pastor, naalagi ubang sikta karon pastor nga, murag di man kapuyo, kay bisan pa lang daan silang pagsimba, grabe man kakiat. Diba, no? So, during preaching, dapat importante gayud ang pagpaminaw. Okay? So, ikaduha, kinahanglan importante gayud ang pag-response. Unsa man nga pag-response? Hello? Ti mailhan nga naminaw ka, wala ka nang katulog. Pinaagis pagsulti og Amen. And the people say Amen. Nabi na sa Bible. Okay? So, and then, we need to behave ourselves in the house of God. No? Maamoy daw na, kung mahimo. No? Kung mahimo lang. Kung may makapadistract na to sa pagpaminaw sa pulong sa Ginoo. Ato ang, no? Labi na og nakaload ka. No? Nakaload ka ba? Murag, pamohrot imong imbis imong dita. No, nag-update pa kisay chat nimo. Kung mahimo lang, no? Gawa siguro og importante gayud kaayo, pero kung mahimo lang, no? I-off na to atong cellphone. Hello? Kay nga naman pastor, labi na wala bitaw naka-silent mode imong cellphone, mo kalit nag-ting. Nag-chat niyo na. Nagay. Halak ka. Pray ang imong inununan sa iyong balay, gikauna. Ulion sa nako to. Wala na. Paglanta rin mo, kadaog ko scatter na. Pastor, online naman ni Pastor. Masukal kaya po na, No? Hello? Kung mahimo pod, no? Sunday school mo man Kung mahimo pod, naatay notebook o ballpen. Nga naman, Pastor, dili itong pareha sa una nga estudyante pa ka, nga duringon ni mong dagway sa mong maestra. Dili ito, kundi aron mag-take note ta. Ano purpose? Para inig maminaw ta, di ta katulog ba? Sulat akong verse. Inig abot sa inyong balay, imong ma-review. Ang tao ni mo ba? Unsa kay ito, ha? Kaya base yung bag, naipangitabo, nga pangutan-on ka, unsa may verse, unsa may kuwan sa Sunday school, second point. Pangalo, tag-ulo, ganyan naman, may nasunod sa itong una-una. Pero kung nag-take note ka, di na kayo ma-review. No? Pagka nag-Sunday, maka-connect sa lesson. Okay? And then, ayaw gyud kalimti mo ang Biblia. Hello? Nga naman, ingon ang Biblia, which is the church of the living God. No? At inom daw ang atong Dios, ang atong gisimba, buhi nga Dios. Dili patay. No, dili sa Dios nga nagpabilin sa cross. Buhi siya nga Dios, nabanhaw human sa ikatulo ka adlaw. Buhi ang atong gisimba, He is the King of Kings and the Lord of Lords. Yaw mo na. Muhatag gali pagtagad nga naay mudagan diha o unsay daganan diha sa eleksyon. Dagan ba yung mga, no? Sa ba na ilang mga plataforma? Ato galing paminawon. No? Unsa nakaha diri simbahan nga ang atong gisimba buhi ug tinuod nga Dios. King of Kings, Lord of Lords, tag-iya sa atong kinabuhi. No? Mao nang magdala gayud kita og Biblia
Because the Bible says it is the pillar and the ground of truth. No, we worship the Lord in spirit and in truth. Pastor, wa man ko'y Bible, pastor. Wala'y panghatag diha, pastor. Palita, oy. Oh, magpalita. Oh, makapalit mangalitag unsay mga butang. Oh, nga mahal kayo. Kapalit mga kag cellphone nga pila na kalibo-libo. Bible na ba noon nga tag 300 ra. Di ba? So palit tag Bible. Nya ang palito na to, which is the King James Version. Okay? We use the King James Version. Sorry, na ako na ipasabot kay lahi na po nga topic. Okay? About sa translation sa Bible. So, pangitaon nimo King James Version. So, kung imong Bible karon na ay nakasulat na ay nakadrawing diha nga murag banga, no, unsa man na pastor nga version? Gideon, no? So, gamita King James Version. Okay? So, lang tawag gid nimong Bible King James Version kay basin niya makaingon i-flash ra ba gyud namo ang verse sa screen, nya paglantaw diha, lahi man nilagi. No, murag lahi man eh. Namagoy kuan diha kan labi ng mga thou, ng mga thy, mga old English ba. Yan ay uban karon nga gipasayo na. No, daghang kay klase nga translation sa Bible, Gideon, yung King James, ESV, no, so daghang kayo, but we use the King James Version. Amen? We are proud now nga nagamit ni ining King James Version. Okay? So let's behave thyself in the house of God, which is the church of the living God, the pillar and the ground of truth. Okay? So the composition of the church, una gyud, ako naman ning na iskutan, ato ni balikon, literally, it is composed of called out people. Okay? So the word church in the Bible is a translation of the Greek word ecclesia, no? Which means the called out ones or assembly. No? Hupong. The root meaning of the word is people. Dili building. Okay? Not a building but a group of people. So una, kita nga lokal nga simbahan, we are called out first in what? Salvation. Amen? Kaya kung wala biya ta maluwas, ambot og asa kaha ta karon. Ambot og magkailanay ba kaha ta karon. Ambot na lang kaha og nagbarog pa ko diri siyang atubangan. Ingon pa sa magwawali, kung wala ko masakpan sa Ginoo, kung wa ko maluwas, duwaray paingnan nako, kung dili maminti mamunti. Diba na pastor, kung dili maminteriyo, muntin lupa. No? Ambot na lang, wa bitaw ta naluwas. No? Ang uban gayon ato diri mga no, sa pana kanang mga manariay kay no, manariay sa una. Ang uban ato diri mga palahubog. Ang uban ato diri hangtod karon palahubog lang gyapon. Ay, ano na oy. Ang uban ato diri mga sugarol. Pero sa una to, pero giluwas naman ta. Amen? Nag-upgrade na ang sugal na ana sa cellphone. Online sabong na. Sugarol gyapon. Well, I don't know. Nantawag ko na imong tapad ko, wa pa na naluwas. Ambot na lang, asa na. Kasi tuwa na karon dito sa tindahan, nagsampiray. No? Ban siguro na ni, mga kawatan pag yung manok. Oh. Karon, hapil ang piso. Oh. Pero salamat, nagiluwas tas Ginoo. Amen? Pila biya katawo aning tibuok kalibutan? Over billions of people around the world. Usa kita nga nakabaton sa kaluwasan. Sabi, ubang lugar karon nga may pangkukakaula og si Pacquiao, ilado pa, pero si Kristo di gyud. Pero salamat ta. Ang Pilipinas, kitawag sa Christian country. Oh. Pero number 1, corrupt. Pero salamat ta, oy. Amen? O ba mo malipay, naluwas mo? Ay, dili gayod ikabaylo ni atong kalawasan. Amen? Though sometimes ma-discourage ta sa itong Kristohanong kinabuhi, pero atong hinumduman, nga over billions of people around the world, usa ka nga giluwas sa Ginoo.
Kay kung wa patagiluwas, hubog ta karon, nagsampiray ta ng dalan, nasabsipan tagbas, impas yad. Pernon tada. Oh? Nya himas-himas kasong manok. Ingon din mga asawa, may pang manok. Vitamins, giliguan. Tang asawa ni ganiwang. Gubot pa sa lukot. Pero salamat. Imong hiniktan dito. Niya negosyo na ni pastor, negosyo lang. Di na ni pantari pastor. Oh, ano ba, no? Amen. Amen. We are first called, no? We are called out first through salvation. Oh, amen. 1 Peter chapter 1 verse number 23, being born again, not of corruptible seed, but of incorruptible, by the word of God. Salamat ang pulong si Ginoo, di gayod mausab. Amen? Di gayod mausab, which liveth and abideth forever. Titus chapter 1 verse number 2, in hope of eternal life, which God cannot lie, promised before the world began. Kay kung ang Ginoo bitaw makahimo pas pagpamakak, kani atong gibuhat karon wag yun ni pulos. Una ingon ng Biblia, kung si Kristo bitaw wala pa nabanhaw, ang atong pagtuo kawang. Masalamat ang ampulong si Ginoo. Tinuod. Amen. Tinuod, oy. No? So in the first century, kung imong lantawon, ang lugar nga Corinth, grabe kini kagahig kasing-kasing. No? Idolatry and paganism. No? Pero sa diha nga si Paul nagwali sa maayong balita, ang mga tao may tuog, misalig nga si Jesus muluwas. No, importante ra gyud nga ato silang mawalihan, no? Kung imo lang taon bitaw ang Korinto, kaning Korinto sa diha nga naabot si Paul dito in 1 Corinthians chapter 12 verse number 2. Paul mentions the Corinthians, no, about their past involvement in idolatry. No, grabe ang mga worship ani sa idol, no, napagka sila temple of Aphrodite, no, si Venus, temple of Apollo, no. In 1 Corinthians chapter 6 verse 9 to 11, ako lang tagulap kay nagisigot man ta about sa Corinto kung unsa ni sila kagahig kasing-kasing ba, no. So Paul warns against the idolatry and lists various sins including temple prostitution. No, in chapter 8 verses 1 to 13, Paul addresses eating meat sacrificed to idols. Yaw mo na. No, hasta nang giapil ni Paul kana bitang muka unta og kana bitang pista. Hello. Pastor, kano sa galing kon sa tubod? Oh, karon. Allah. Adto ko karon dito pastor kay pista. Ihaw to karon pastor, pista rawan ay kuan. Hello. Masig ikaw man nagrunog simba. Mato ta sa balay ni mother ni pare. Kaya naglitson sila dito. 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 13. Ang tawa ng Biblia, basahan na diya. No? Kaya nga naman, gisakripisyo nila na sa idols. Ilang patron. Pikarangan kuan man siya. Senior San Agustin. Una ang pista Agusto. Yan apa dyo kay listahan diha. Kanos ang mga pista. Muna ang uban, buhaton tanan, mangutang para elitson. Kay pista, patron ni Senior San Agustin. Yawa kakabalo, kinsa na nanganha sa inyong balay. Bisa kinsa lang na. Ya pagkahuman sa pista, ngalot ka sa mga ulo, kay punota sa utang. Gipakaon na ng mga taong wa na to mailhan. Nagisakripisyo, ginatuwa na sa patron. Oh, gibadlong mina ni Paul. No? 1 Corinthians chapter 8 verse 1 to 13. Inunana ng Korinto. Mga taga Korinto. Manasalamat ang na Biblia. Amen? Wow.
binata makagasto ani ni kapista ba? Pastor na ihaw, narapat akong baboy dito, pastor na. Ay, pagkaon na lang to, kay sayang mo pod. Pero unta, di mo ihalad alang sa idols, no? Santos diha. Okay? So, ako man na, ilang ituuhan, Santos. Kato na higsutan unsa ng saint. Okay, so grabe, no? Paul warns against idolatry using Israel's wilderness wanderings as an example, no? Paul cautions against unequal yoking with unbelievers and idolaters. No? So dili nataan na kung kana bitang luwas ka, believers ka unya makigminyo ka og no, mangita ka og dili luwas kay pag minaw nimo diri sa sulod sa simbahan, mga bati nignawong dili oy, butaan ka siyawa. No? So when Paul later wrote to the church at Corinth, he immediately identified this church as a group of called out people, sanctified and called out to be saints. In 1 Corinthians chapter 1 verse number 1, no? Sa diha nga nagwali si Paul ini nga lugar, daghang mituo ug misalig ni Jesus. Daghang naluwas. Paul called out to be an apostle of Jesus Christ through the will of God, and Sosthenes our brother, and to the church of God which is at Corinth. Verse number 2. To them that are sanctified in Christ Jesus. When we talk about sanctified, set apart, no? Called to be saints. Gitawag na silag mga santos. Nilitong santos inyong patron, ikaw na tong santos. Kung naluwas ka, gitawag kag santos. Saints ka, called to be saints with all that in every place call upon the name of the Lord. In the Bible, paliw ko next slide please. In the Bible, the term saint refers to a person who is holy, set apart, and united with Christ. So kung gidawat nimo si Kristo sulod sa imong kasing-kasing, gitawag kag saint. Santos ka. Pastor, kalain mo santos, nagkapangulo yung kakaduwag santos. Oh, ikaw na, pero pastor, sa Bible, pastor, gitawag mga silag saint. Pero kita sa ato awal, ato ang itawag no, brother lang, brother sister. Pero kay wa man gud ta maanad po nanin tawag na to atong isig kay Kristohanon nga, isig kay igsoon nga saint no, santos. No? For example, Santos Bikman. No, murag awkward kay sa tuwa kay tungod lagi kay sa ato ang namatan. Di ba no? Mga santos para ni Santos si Pedro Calungsod, no. Santos to. Santos. Kaysa man nga Santos magkalain. Gawas siguro na i-apply daw Santos. No? Pero ikaw na. Holy, set apart, and united with Christ. Amen? No? Inanay mong tapad, saint ka, santos ka. Inanay mong tapad, kaya natulog na, santos, mata na diha. Oh, the word saint is used 67 times in the Bible, no? In the New Testament. And the Bible encourages Christians to live up to their title of the saint by. Kay santos man kaunta, magpuyo ta nga santos. Amen? Sige na santos, holy, gibalaan, set apart, united with Christ. No? Na yung mga santos. Santos ta, we are saints, santos ta. Kung gidawat ni mo si Kristo, santos ka, pero ang uban, santos, mo claim nga santos, pero ang yawa, ang kinabuhi, murag, santimaan. Hey, live up to their title. Oh. Amen? Oh, pagkanindon na na. Ang lokal nga simbahan, gilangkuban sa mga tawo nga natawag pinaagi sa kaluwasan. Apan karon mahimong miyembro sa iglesia, kining naluwas, nga mga tawo nagpaila sa ilang kaugalingon sa simbahan, pinaagi sa bautismo sa tubig. Aron ma-membro ka sa lokal nga simbahan, kinahanglan ka musunod sa tubig sa bautismo. Unsa man ang bautismo, pastor? Romans chapter 6 verse number 3. Ako sang ikot ang verse. Know you not that so many of us as were baptized into Jesus Christ were baptized into His death? The act of baptism denotes dedication to the service of Him in whose name we are baptized. So, gibaptismuhan kita pinaagi sa ngalan ni Jesus, and one of its design is to dedicate
or consecrate us to the service of Jesus Christ. Now, ako sa naikuan, next verse. Next verse. Okay. Next sunod sa ana. Okay. Baptism is a public declaration. Now, unsa man pagkabalo sa mga tao, nga diin, ikaw, nag-profess na ka, or nagdawat na ka ni Kristo. Sulod sa imong kasing-kasing. In what? Through baptism. Because baptism it is a public declaration of faith in Jesus and a command from Jesus for His followers. It symbolizes the washing away of sins, and the new life in Christ by baptism also signifies unity with Jesus' death and resurrection and a commitment to living a Christ-centered life. Previous verse, let's look at Romans chapter 6, verse number 4. Therefore, we are buried with Him by baptism into death. Mabita na sa baptismo, gilubong uban ni Kristo, that like as Christ was raised up from the dead by the glory of the Father, even so we also should walk in newness of life. Nga naman, ang daan natong pagkatao, gibili na to dito. Una nga sa diha nga naluwas ka, misunod ka sa tubig sa bautismo, tanan ni mong mga bisyo, imo na tong gibiyaan. You walk in the newness of life. Ang imong lighter, o ang imong posporo, o imong angkaha, sigarilyo, imo na tong gibilin dito. Ang junior lapad nga gibutang nimo sa imong bulsa, imo na tong gibilin. Aman pastor, ito storm. Ay, adariya, bitaw. Hello? Walk in the newness of life. Pag-o naman ta. Santos naman ka. Holy, set apart, united with Christ. Amen? Kung tinuod ka nga lawas, next slide please. Okay, kung tinuod ka nga lawas, magpabautismo ka. Amen? Aron mahimo kang membro ni ining lokal nga simbahan, kinahanglan ka mosunod sa tubig sa bautismo. Pastor, nabunyagan namon ko pastor. Unsa may gibunyag nimo doy? Surf. Hey, sa Bible wala dili na to makita ang infant baptism. Ang naa child dedication. Baptismuhan ka kung nakasabot na ka sa kaluwasan. Pagpaila ka na sa katawhan nga ikaw iya na sa Dios. Human nimo gidawat si Jesus sa imong kasing-kasing. Additionally, water baptism identifies us with the local church. Mailan ikaw nga membro ka ni ana nga simbahan, no? Sa diha nga ikaw misunod sa tubig sa bautismo. Dali ara sa oras Okay. Pinakumahuman ni. Okay, so I hope and pray nga natin nasabtan. Amen? No, padayon na to ni sa sunod nga higayon next Sunday. So let's pray, Lord. Salamat sa imong pulong. Ikaw mag-bless nato sa ngalan ni Jesus. Amen.